Hi guys, this is Roel. Magbabalik na naman for another tutorial video. Today ang topic natin is how to do an aggressive long push. Okay, so for aggressive long push, meron tayong mga aspects na dapat nating tandaan para maging effective yung aggressive long push natin. Unang-una, unlike sa short push na ginawa natin na nakaraang video where ini-eliminate natin yung backswing, sa aggressive long push dito, kailangan natin ng backswing. So, magmumula dito sa gilid, forearms, and then wrist. So, una, i-relax nyo lang yung arms nyo tsaka yung wrist. Pero pag contact ng bola, dun mo nalalagyan ng diin o ng catch sa upon contact. So, nice long swing, and then grip upon contact. Pangalawa naman na aspect ay yung timing. Sa aggressive long push, gusto natin pick up the bounce. Para mataas yung bola, kaya natin tagain pababa. Kasi pag pababa na yung bola, mas mababa na sa net. Mahihirapan ka ng mag-aggressive long push kasi now kailangan mong gumawa ng arc para maitawid yung bola din sa kabilang mesa kasi nga may net. Kaya perfect timing pa din, either early o pick up the bounce. Lalo pag mataas yung serve ng kalaban mo. At pangatlo, yung depth. Mas effective talaga yung aggressive long push natin pag medyo nag-aim tayo dito sa white line. Lalo pag kakaserve pa lang ng kalaban mo, malapit siya sa mesa, tapos bigla ka nag-aggressive long push really deep in the white line, minsan may ipit siya eh. Kung makapag-loop man siya, kadalasan yan, low quality, pwede mo nang i-counter. So, i-demonstrate na natin. Okay, so tandaan natin, backswing, relax lang, ang timing, pick up the bounce, just like that. Subukan natin sa white line natin dadalhin palagi. So, kita nyo, ang lalim ng bola, di ba? Ganun din, sa backhand, i-aim mo lang doon, nice long push, as perfect. See? Tapos, ngayon, paano naman pag-usapan natin yung tactics kung paano natin gagamitin. So, syempre, pag nag-aggressive long push ka, kadalasan ang balik ng bola na yan long. Kasi ang bilis ng bola eh, may hirapan na siyang i-push ng short. Ngayon, ang iisipin mo na lang, pagka-aggressive long push mo, step back ka, kasi sigurado yung balik sa'yo, long naman eh. Pwede kang mag-attack, set up ka na, kung magaling yung kalaban mo, aggressive long push mo, in-attack niya, it's fine, you're ready, meron ka ng space sa mesa eh. Makaka-counter, makaka-block ka na rin. Yeah, yun yung advantage ng aggressive long push kasi pa-anticipate mo yung bola na babalik sa'yo. Just like this one. Long push tayo. Ayan, kasi alam ko na long na yung babalik eh. Ready na ako either mag-block o mag-attack on my side. Okay? So, pangalawa naman, ano pa ba magandang tactic gamitin dito sa aggressive long push? Obviously, kung mahina siya sa backhand, lagay mo sa backhand. Pero isa pang magandang tactic na ginagamit ko sa aggressive long push ay doon sa pag-atake sa transition zone ng kalaban mo. Saan ba yung transition zone? Ako, right-handed ako, so ang transition zone ko dito sa right pocket. So, pag inatake mo yan, nag-aggressive long push ka dito, automatic, kailangan yung either kumiling para makapag-forehand o mag-step para makapag-backhand. Ngayon, pag di masyadong magaling yung kalaban mo, sigurado, mag-long push lang yan. O kung ipilit niya, mahihirapan siya kasi hindi naman ganun kadali execute yung move na yun. So, try natin. Kadali, kailangan mo lang practice. Oh, nice shot! So, yun lang. Sana may natutunan kayong araw na to. Please visit us sa Jackman Plaza. Thank you for your support and we'll see you at the tables.